bataan na siyang naging sanhi ng pagtagas ng mahigit 200 litrong langis sa dagat. Agad na rumisponde ang Philippine Coast Guard para agad na mapigil ang pagkalat ng langis. Nasa final stages na ang Philippine Coast Guard sa pag-clean up sa nangyaring oil spill dito sa Barangay Bonifacio, Maribeles, Bataan. Sinasabing halos 220 liters ng oil ang tumapon dito. Hindi kalakihan kung ikukumpara sa mga nangyaring oil spill sa ibang parte ng bansa, pero hindi ibig sabihin nito ay walang significant impact nito sa environment ng lugar. Isa sa ginagamit ng Coast Guard para malinis nga yung oil dito sa lugar, ito, mga oil absorbent pads. Ang ginagawa nila dito, nilalakad nila sa tubig at dahil doon sa fiber ng material, ina-absorb niya yung oil. Nakaubos na sila ng mga 3 malalaking bag nito at very effective to sa paglinis ng oil. Kumuha rin ng sample ang PCG para matukoy kung ligtas na mula sa langis ang katubigan. Isang mahalagang habitat ng yamang dagat ang bahaging ito ng karagatan. Kilala ang Bataan bilang Kawikan Sanctuary. At dahil sa oil spill, may banta sa kanilang kaligtasan. Isang bayan lang ang pagitan ng Maribeles mula sa Morong kung nasaan mismo ang lugar ng mga pawikan na binisita ko noon. Kung aksidenteng malanghap o madikit sa isang pawikan ng langis, siguradong masama ang magiging epekto. Kung matamaan yung pawikan ng oil, siyempre yung sense of smell nila, ma-disturb na siya. No? Tapos yung kung ma-ingest nila, siyempre may epekto yun sa katawan. Pero bukod pa sa kaunting bakas ng mga langis, kapansin-pansin rin ng mga basura dito. Pagkatapos natin dito, pupunta naman tayo sa Barangay Lamao kung saan may isa pang barko na nagbabadya. Kung dito oil tanker, doon naman natural gas. So, sisilipin natin yon. Naabutan naming papunta ang news crew ng GMA at ng ABS-CBN sa Deborah 1, ang LPG tanker na lumubog. Ngunit naantala ang aming pagsunod sa kanila. Okay na lang, iniwan natin mga iPad. Alright, so unexpectedly, yung mga kaibigan natin sa media, medyo na-aberya. Sumawag yung bangka nila. Kaya ngayon, nandito tayo sa headquarters ulit. Makatiyo nila yung gamit nila. Itinigil muna namin ang pagkuha para mapahiram ang aming kamera sa news team. Sa pagpapatuloy ng aming pagsusuri sa kalagayan ng lugar, nabalot tuloy kami ng kata. Kung kanina, medyo nanganib yung buhay ng mga kasama natin sa industriya, na problema sila nung nag-capsize yung bangka nila, tayo naman ngayon ang susubok na lumapit doon sa Deborah 1, yung LPG tanker. Nandito na tayo sa area kung saan lumubog yung Deborah 1. Makikita natin dito kung saan siya lumubog at dun sa likod niya makikita niyo yung bumubula. Ibig sabihin nun, may konting sumisingaw na gas mula dun sa mga reserves ng barko. Ang problema kasi dyan, first time maka-encounter ng Coast Guard ng ganitong klaseng problema. Ngunit siniguro naman ng PCG na ligtas at walang leak na sa ngayon ang Deborah 1. Maaari na itong ligtas na maialis sa pagkalubog. Sa ibang bahagi ng Manila Bay, tila wala nang idudumi pa ang dagat. At nadagdagan pa ito nang nagkaroon ng oil spill sa Cavite na siyang sakop ng Manila Bay. Hindi kasi ang pipeline ng kumpanyang Petron sa lugar. May kulang-kulang 700 litrong langis ang tumagas dito. At nilagyan ng oil spill boom o harang ang area para makontrol ang pagkalat ng langis sa dagat.
Nakilala ko si Mang Daniel. Isa siya sa mga tagalinis ng langis na tumagas. Sa araw na kayo nagtitigil. Marami pa kayo nakakuha. Dito, umpisa na magbago ang alon. At unti-unti lang sumasama ang panahon. Sila mismo itong mga bangkeran to, itong mga mangingisdan to, sila pa ang gumagawa ng paraan para mapigilan ng oil spill. Maging ang mga nagsisilyado ng nasirang pipe dito, tuloy pa rin ang paggawa. So, 1,000 liters ang estimate namin. At na-collect na namin, more than 500 na. Kaya pupunti na. Hanggang ngayon, siguro 700. Pupunti na ang natin namin. Pati na hindi na ilalabas kasi nakasil na. Sa buong mundo, itinuturing na malaking pinsala sa dagat ang mga oil spill. Hindi kasi basta-basta natatanggal ang mga produktong petrolyo sa dagat. Dala nito ang matinding polusyon sa tubig at problema sa kaligtasan ng mga tao at hayop. Sa Gulf of Mexico, kasalukuyang tumatagas ang milyong-milyong galon ng langis matapos sumabog at masira ang pasilidad na kumukuha ng langis sa ilalim ng karagatan. At ito lamang Hulyo, may kulang-kulang 3,000 hayop na ang namatay dahil sa insidenteng di patuloy ang napipigil hanggang ngayon. Ngunit kahit sidyado na ang pagtagas ng langis sa atin, ang epekto nito, hindi raw basta-basta natatapos.